Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga listener, kabilang sina Hana from Qatar, Marilu Igos, Laarni Bernales, Raymond Flores, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Wala silang kuryente, walang sapat na pagkain, at tanging isang lumang lampara lang ang saksi sa kanyang pagpupuyat. Sa isang madilim na gabi, isang batang nakaupo sa gilid ng kalsada, nakayuko, nagbabasa, habang ang ilaw ng lampara ay marahang kumikislap. Ngayon, ang batang iyon, hindi na nakaupo sa gilid ng daan. Siya na ang nagbibigay ng liwanag at trabaho sa libu-libong tao. Kung handa ka ng magpahinga, ipikit mo na ang iyong mga mata at hayaang dahan-dahang kumalma ang iyong isip. Sa gabing ito, walang dapat isipin, walang kailangang habulin. Huminga ng malalim at hayaang dalhin ka ng kwento sa isang gabi, sa ilalim ng isang lumang lampara. Tahimik ang gabi, walang ilaw sa kanilang maliit na kubo. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Sa gilid ng isang makitid na daan, may isang kubong tila pagod na rin sa paglipas ng panahon. Yari sa lumang kahoy at bubong na pinagtagpi-tagping yero. Sa loob, nakaupo si June, payat, nakayapak, at may hawak na lumang libro. Sa kanyang tabi, isang lumang lampara, mahinang kumikislap, parang anumang oras ay maaaring mamatay. Marahang gumalaw ang apoy, at sa bawat paggalaw nito, sumasabay ang anino ni June sa dingding. Parang nakikipaglaban, parang ayaw sumuko. Anak, tama na muna. Mahinang boses ng kanyang ina. Pagod. Halos hindi na makadilat. Galing sa maghapong paglalabas sa ibang bahay. Ngunit si June, hindi tumingin, hindi gumalaw, mas lalo lang niyang hinigpitan ang hawak sa libro. Kaunti pa po, mahina niyang sagot at muling ibinaba ang kanyang paningin sa pahina. Hindi dahil madali, kundi dahil wala siyang choice. Sa bawat letra na kanyang binabasa, may kasamang gutom. Sa bawat pahina na kanyang tinatapos, may kasamang pagod. At sa bawat gabing pinipilit niyang magpuyat, may kasamang pangarap. Ngunit sa gabing iyon, mas mahina ang ilaw ng lampara. Halos hindi na sapat para makita ang mga salita. Ilang ulit niyang inikot ang mitsa. Ilang ulit niyang sinubukang palakasin ang apoy. Ngunit ganun pa rin, mahina at nanginginig. Saglit siyang napatingin dito. Tahimik. Parang may gustong sabihin. Parang sinasabing, hanggang dito na lang. Ngunit marahang umiling si June. Hindi. Hindi pa. Hindi pwede. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa libro. Mas pinili niyang tiisin ang sakit ng mata kaysa isuko ang gabing iyon sa labas. May mga batang naglalaro pa. May ilaw sa ibang bahay. May tawanan. May saya. Ngunit sa maliit na kubo, may isang batang tahimik na lumalaban. Walang nakakakita. Walang pumapalakpak. Walang nagsasabing kaya niya. Kundi siya lang. At ang lumang lampara. Lumipas ang ilang oras. Mas lalong lumalim ang gabi. Unti-unting bumibigat ang kanyang mga mata. Unti-unting bumabagal ang kanyang paghinga. Ngunit hindi siya tumitigil. Hanggang sa biglang kumurap ang ilaw. Isang beses, 2 beses,
at halos mamatay. Napahinto si June, napatingin, at sa sandaling iyon, para bang may nawawala. Hindi lang ilaw, kundi pag-asa. Ngunit mabilis niyang hinawakan ng lampara. Dahan-dahan itong inayos. Parang may hinahawakang buhay. At sa huling sandali, muling sumiklab ang maliit na apoy. Mahina, ngunit buhay. Napabuntong hininga siya at muling tumingin sa libro. Salamat. Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung kanino. Sa lampara, sa sarili, o sa gabing hindi pa sumusuko. At habang ang ibang bata ay mahimbing nang natutulog, si June, patuloy na lumalaban sa antok, patuloy na lumalaban sa dilim, sa ilalim ng isang lumang lampara. Marahang sumikat ang araw, ngunit hindi nito nabura ang hirap ng kanilang buhay. Sa unang sinag ng liwanag, dahan-dahang nagising si June. Masakit ang kanyang mga mata, mabigat ang kanyang ulo, ngunit wala siyang oras para magpahinga. Sa isang sulok, nakaupo ang kanyang ina, tahimik, pinipilit ngumiti, ngunit halata ang pagod. Anak, kain na. Mahina niyang tawag. Sa harap nila, isang maliit na pinggan, may kaunting kanin at konting asin. Iyon na ang almusal. Tahimik na kumain si June. Walang reklamo, walang tanong. Sanay na siya. Ngunit sa loob-loob niya, may pangarap. Isang pangarap na tila napakalayo. Pagkatapos kumain, isinuot niya ang luma niyang tsinelas. Halos pudpud na. At isinabit ang kanyang bag. Lumang-luma na rin. Ngunit maingat niyang iningatan. Parang kayamanan. Lumabas siya ng bahay at nagsimulang maglakad. Mahabang lakaran, maaraw, maalikabok, ngunit tuloy lang. Sa bawat hakbang, may kasamang pagod, ngunit sa bawat hakbang din, may kasamang pag-asa. Pagdating sa paaralan, may mga batang nagtatawanan, may mga batang masaya, may mga batang walang iniisip. Ngunit si June, tahimik lang, umupo sa likod at inilabas ang kanyang libro. Habang ang iba ay nag-uusap, siya ay nakatingin sa pisara. Habang ang iba ay naglalaro, siya ay nagbabasa. Ngunit hindi lahat ay tahimik. Uy, si June O, bulong ng isang kaklase. Amoy lampara na naman. Sabay tawa. Napayuko si June. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumingon. Sanay na siya. Masakit. Ngunit sanay na. Sa bawat tawa ng iba, mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang pangarap. Balang araw, mahina niyang bulong. Magiging iba rin ang lahat. Lumipas ang oras. Natapos ang klase. At muli siyang naglakad pa uwi. Mas mabagal, mas mabigat. Dahil bukod sa pagod, may dala pa siyang sakit. Ngunit pagdating sa bahay, wala siyang pahinga. Tumulong siya sa kanyang ina. Nag-igib ng tubig, naglinis, at nag-ayos. Hanggang sa muling dumilim ang paligid. At dumating na naman ang gabi. Ang gabi na siya na namang haharapin. Tahimik niyang kinuha ang lumang lampara. Maingat, parang isang mahalagang bagay. At muli, sinindihan. Sa pagliyab ng maliit na apoy, muling nabuhay ang kanyang mundo. Umupo siya, binuksan ang libro, at nagsimulang magbasa. Ngunit sa gabing iyon, mas mahina ang ilaw. Halos hindi sapat. Unti-unting nanghina ang apoy. At sa bawat paghina nito, unti-unting kumabog ang dibdib ni June. Hindi pa. Mahina niyang bulong.
Ngunit parang hindi siya naririnig. Ang lampara, halos mamatay, at sa sandaling iyon, napapikit si June. Unti-unting tumulo ang luha. Tahimik, walang ingay, walang saksi, kundi ang dilim at ang halos patay na ilaw. Paano na? Mahina niyang tanong. Walang sumagot, kahit ang hangin. Tahimik, ngunit matapos ang ilang sandali, dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang luha at muling hinawakan ang lampara. Inayos, pinilit, at sa huling lakas ng apoy, muli itong sumiklab. Mahina, ngunit sapat. Sapat para makita ang mga salita. Sapat para ipagpatuloy ang laban. Napangiti si June. Mahina, ngunit totoo. Hindi pa tapos. Bulong niya. At muling ibinaba ang kanyang paningin sa libro. Sa gabing iyon, mas malinaw ang kanyang pangarap. Mas matatag, mas buhay sa bawat pahina, sa bawat letra, sa bawat gabing walang kasiguraduhan. May isang batang patuloy na naniniwala na kahit gaano kadilim, may liwanag na darating. At sa ilalim ng isang lumang lampara, unti-unting binubuo ni June ang kanyang kinabukasan. Mabigat ang hangin, parang may paparating na unos. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang kaba. Sa loob ng kanilang kubo, nakahiga ang ina ni June. Maputla, mahina, at halos hindi na makagalaw. Anak, mahinang tawag. Lumapit si June. Agad na hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Mainit, ngunit nanginginig. Magpahinga ka po. Mahina niyang sabi. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon sapat. Lumipas ang mga araw at lalong lumala ang kalagayan. Wala silang pera, walang pambili ng gamot, at sa bawat pag-ubo ng kanyang ina, parang may kumakaltas sa puso ni June. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok. Hawak ang kanyang libro, ngunit hindi niya mabuksan. Hindi niya mabasa, hindi niya maunawaan, dahil sa unang pagkakataon. Mas mabigat ang realidad kaysa sa pangarap. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa paaralan. Sa halip, lumabas siya ng bahay, bitbit ang isang lumang timba, at nagsimulang maghanap ng trabaho sa murang edad. Natutunan niyang magbuhat, maglinis, magbenta, sa ilalim ng araw, sa gitna ng alikabok. Walang reklamo. Ngunit sa bawat hakbang, may kasamang lungkot, may kasamang panghihinayang. Habang ang ibang bata ay papasok sa paaralan, siya ay papunta sa trabaho. Habang ang iba ay may hawak na lapis, siya ay may hawak na timba. Unti-unting lumayo ang kanyang mundo. Unti-unting nawala ang dati niyang ritmo. At sa paglipas ng mga araw, hindi na niya napapansin na ang kanyang mga libro unti-unti nang nababalot ng alikabok. Dumating ang gabi, tahimik, malamig, ngunit kakaiba. Walang ilaw ng lampara, walang pagbubukas ng libro, walang pangarap na binubuo. Sa halip, nakahiga si June, nakatingin sa kisame. Gising, ngunit pagod. Sa kanyang tabi, nakalapag ang lampara. Hindi nakasindi. Parang siya rin, tahimik, at nawawala ng liwanag. Unti-unting nawala ang apoy, hindi lang sa lampara, kundi sa kanyang mga mata, sa kanyang puso, sa kanyang pangarap. Lumipas ang ilang linggo. Ganito na ang kanyang buhay. Paulit-ulit, trabaho, pagod, tahimik, hanggang sa isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi.
Nadaanan niya ang paaralan. Tahimik, madilim, ngunit sa isang silid. May ilaw, may batang nag-aaral. Tahimik, nakaupo. At sa sandaling iyon, huminto si June. Napatingin at parang may bumalik. Isang alaala, isang pakiramdam, isang pangarap. Marahang lumapit siya sa bintana, sumilip at nakita ang batang nakatuon sa libro. Parang siya. Noon, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib at hindi niya namalayan na tumulo ang kanyang luha. Tahimik, walang ingay, walang nakakakita, kundi siya lang at ang alaala ng batang minsang nangarap. Napaatras siya, napayuko, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagkawala, hindi lang ng oras, kundi ng sarili. Ngunit sa gabing iyon, may nagbago. Pagdating niya sa bahay, tahimik niyang nilapitan ang lampara. Kinuha, pinunasan ng alikabok, at marahang sinindihan. Sa pagliyab ng maliit na apoy, may kung anong muling gumalaw. Mahina, ngunit totoo. Umupo siya. Dahan-dahang binuksan ng libro. Matagal na niyang hindi nahahawakan. At sa bawat pahina na kanyang binabalikan, parang may bumabalik. Hindi madali, mabagal, masakit, ngunit totoo. At sa gabing iyon, sa gitna ng pagod, sa gitna ng sakit, pinili ni June na huwag tuluyang sumuko. Ngunit may kakaibang lakas, parang may bagong simula. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, nakangiti si June. Hindi malakas, hindi sigurado, ngunit may pag-asa. Muli niyang hinawakan ang kanyang libro. Hindi na tulad ng dati. Mas mabagal, mas maingat. Parang muling natutong lumakad. Sa bawat salita, sa bawat pangungusap, may kasamang pagsisikap, may kasamang laban. Sa araw, nagtatrabaho siya. Sa gabi, nag-aaral. Walang pahinga, walang reklamo, pagod. Oo, ngunit hindi na siya nawawala. Sa bawat gabing lumilipas, unti-unting lumilinaw ang kanyang isip. Unti-unting bumabalik ang kanyang tiwala. At sa bawat pahina, unti-unting nagliliwanag ang kanyang landas. Isang araw, habang siya ay nasa paaralan, tinawag siya ng kanyang guro. June, mahinang tawag. Lumapit siya. May kaba, may takot. Napansin ko, hindi ka sumusuko. Ngumiti ang guro. Tahimik si June. Hindi makasagot. May pagkakataon. Dugtong ng guro. May scholarship program. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Hindi siya agad naniwala. Hindi siya agad umasa. Ngunit may maliit na tinig sa loob niya na nagsasabing, subukan mo. Lumipas ang mga araw. Mas lalo siyang nagsikap. Mas lalo siyang nagpuyat. Mas lalo niyang pinili ang pangarap. Kahit mahirap. Kahit masakit. Hanggang sa dumating ang araw ng resulta. Tahimik ang paligid. Mabagal ang oras. At habang binabasa ang listahan, unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hanggang sa June. Narinig niya ang pangalan. Hindi malinaw. Hindi sigurado. Ngunit naroon. Nakatayo siya. Hindi makagalaw. Hindi makapaniwala. At sa unang pagkakataon, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Tahimik, ngunit malalim. Sa gabing iyon, muli siyang umupo sa ilalim ng lampara.
Ngunit iba na, mas maliwanag, mas mainit, mas buhay. Hinawakan niya ang lampara at marahang ngumiti. Salamat. Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung kanino. Sa sarili, sa kanyang ina, sa guro, o sa gabing hindi siya sinukuan. Sa bawat pahina na kanyang tinapos, sa bawat gabing siya ay lumaban, unti-unti niyang pinatunayan na kahit ilang beses kang bumagsak, may pagkakataon kang bumangon. At sa ilalim ng isang lumang lampara, isang batang minsang nawalan ng liwanag, muling natutong magningning. Marahang sumikat ang araw, ngunit iba na ang pakiramdam. May kakaibang gaan, may kakaibang liwanag. Sa maliit na kubo, nakaupo si June, tahimik, ngunit hindi na tulad ng dati. Sa kanyang harapan, isang papel, isang patunay, ng lahat ng gabi, ng lahat ng pagod, ng lahat ng luha, nakapasa siya. Hindi man ito enggrande, hindi man ito perpekto, ngunit sapat, sapat para patunayan na kaya niya. Anak, mahinang tawag ng kanyang ina. Lumapit siya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang ngiti. Hindi pilit, hindi tinatago, kundi totoo. Proud ako sa'yo. Mahinang bulong. At sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng sakit. Parang naging sulit ang lahat. Tahimik na napayuko si June at hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa tagumpay. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy si June, mas matatag, mas determinado. Sa tulong ng scholarship, unti-unti niyang tinahak ang mas malawak na mundo. Mas malalaking gusali, mas maraming tao, mas maraming oportunidad. Ngunit dala-dala pa rin niya ang alaala ng kubo, ng dilim, at ng lumang lampara. Sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, hindi niya kinalimutan kung saan siya nanggaling. Hanggang sa isang araw, may dumating na pagkakataon, isang maliit na proyekto, hindi kalakihan, hindi rin sigurado, ngunit may potensyal. Tahimik niyang tinanggap, kahit may kaba, kahit may takot. Sinubukan niya. Sa bawat araw, pinagbuti niya, pinaghirapan, pinagpuyatan. Parang bumalik lang sa dati. Parang muli siyang nakaupo sa ilalim ng lampara. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting lumaki ang kanyang proyekto. Unti-unting dumami ang naniniwala. Unti-unting nagbukas ang mga pinto hanggang sa dumating ang araw. Hindi na siya ang batang naghahanap ng oportunidad. Siya na ang nagbibigay nito. Sa maliit na opisina, may ilang tao, tahimik na nagtatrabaho. At sa gitna nila, si June, hindi na nakayapak, hindi na payat. Ngunit pareho pa rin ang mata, pareho pa rin ang apoy. Isang empleyado ang lumapit. Sir, salamat po. Napatingin si June. Hindi agad nakasagot. Hindi pa siya sanay na siya ang pinasasalamatan. Bakit? Mahina niyang tanong. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po akong trabaho. Tahimik. Parang may tumama. Malalim. At sa sandaling iyon, may naalala siya. Isang batang nakaupo sa dilim. Isang batang walang kasiguraduhan. Isang batang may hawak na lumang lampara. Unti-unti siyang napangiti. Mahina. Ngunit totoo. Hindi na siya ang batang iyon. Ngunit dala pa rin niya ang bawat alaala,
ang bawat sugat at ang bawat aral. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang tagumpay hindi lang para sa kanya, kundi para sa iba. At sa ilalim ng liwanag ng bagong umaga, isang batang minsang nag-aral sa dilim, unti-unting nagiging ilaw para sa iba. Maliwanag na ang paligid, ngunit hindi niya nakalimutan ang dilim. Sa gitna ng lumalawak na negosyo, sa gitna ng patuloy na tagumpay, tahimik si June. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagmamataas. Sa halip, mas lalo siyang naging mapagmasid, mas lalo siyang naging mapagbigay. Isang araw, habang siya ay naglalakad, may nakita siyang batang nakaupo sa gilid ng kalsada. May hawak na libro at sa tabi, isang maliit na ilaw. Mahina, ngunit pilit na lumalaban. Huminto si June, napatingin, at parang nakita niya ang sarili. Noon, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa alaala. Marahan siyang lumapit. "Anong ginagawa mo?" Mahina niyang tanong. Nagulat ang bata, ngunit sumagot, "Nag-aaral po." Tahimik, simple, ngunit sapat. Ngumiti si June, at sa sandaling iyon, may desisyon siyang ginawa. Isang desisyong hindi para sa kanya, kundi para sa iba. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nagbago ang kanyang layunin. Hindi lang negosyo, hindi lang kita, kundi pagbigay, paglikha ng oportunidad, pagiging liwanag. Nagtayo siya ng programa para sa mga batang tulad niya, mga batang walang ilaw, mga batang walang sapat, ngunit may pangarap. Nagbigay siya ng ilaw, hindi lang literal, kundi simbolo ng pag-asa. Sa bawat ilaw na kanyang ipinamimigay, may isang batang natutong maniwala na kaya niya. Sa bawat trabahong kanyang ibinibigay, may isang pamilya ang nabubuhay, may isang pangarap ang nabubuo. At sa bawat ngiti na kanyang nakikita, unti-unti niyang nauunawaan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa dami ng buhay na iyong natutulungan. Isang gabi, tahimik siyang nakaupo sa kanyang opisina. Sa harap niya, ang lumang lampara. Pareho pa rin, luma, gasgas, ngunit buo. Hinawakan niya ito. Marahan, parang may kausap. "At hindi mo ako iniwan." Mahina niyang bulong. Sa bawat gabing madilim, ito ang kanyang kasama. Sa bawat sandaling gusto na niyang sumuko, ito ang kanyang paalala na may liwanag kahit gaano kaliit. At sa gabing iyon, habang nakatingin siya sa lampara, napangiti si June. Hindi na dahil sa pangarap, kundi dahil sa katuparan. Dahil ngayon, hindi na siya ang naghahanap ng liwanag. Siya na ang nagbibigay nito. At sa bawat batang muli niyang naaabot, may panibagong kwento ang nagsisimula sa ilalim ng isang liwanag na minsang nagsimula sa isang lumang lampara. Tahimik ang gabi, at muli, nakaupo si June. Sa harap niya, ang lumang lampara. Pareho pa rin, gasgas, kupas, at tila pagod na rin sa haba ng panahon. Ngunit sa bawat gasgas nito, may kwento. Sa bawat peklat, may alaala. Marahan niya itong hinawakan, parang may kinakausap, parang may gustong marinig. Sa labas, maliwanag na ang mundo. May mga ilaw, may mga gusali, may mga taong abala. Ngunit sa loob ng silid,
May isang lalaking bumabalik sa nakaraan. Unti-unting ipinikit ni June ang kanyang mga mata at sa likod ng kanyang alaala, may isang batang nakaupo sa dilim. May hawak na libro at may katabing lampara. Tahimik, ngunit lumalaban. Napangiti siya, mahina, ngunit may halong lungkot. Ang tagal na, mahina niyang bulong. Hindi niya napansin. May isang maliit na papel na nakasingit sa ilalim ng lampara. Luma, halos dilaw na, parang matagal nang naghihintay. Napakunot ang noo ni June. Dahan-dahan niyang kinuha. Maingat, parang may hawak na lihim. Binuksan niya ito. At sa unang tingin, hindi niya agad naintindihan. Ngunit habang binabasa, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para kay June, mahina niyang binasa. Pamilyar ang sulat. Pamilyar ang bawat kurba ng letra. At sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin, malayo ka na sa dilim. Napaupo si June. Hindi makapaniwala. Ang papel ay sulat ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay unti-unting nanginginig. Habang ipinagpapatuloy ang pagbabasa, hindi ko alam kung aabot ako sa araw na makikita kitang magtagumpay. Pero naniniwala ako na kaya mo. Unti-unting pumatak ang kanyang luha. Tahimik, mainit, totoo. Ang lampara na iyan, hindi lang basta ilaw. Huminto si June, napatingin sa lampara. Parang may biglang nagbago. Binili ko iyan. Gamit ang huling pera natin. Biglang bumigat ang kanyang paghinga. Hindi ko sinabi sa'yo. Dahil ayokong maramdaman mong kulang tayo. Sa bawat salita, parang unti-unting nabubuo ang isang katotohanan na matagal niyang hindi nakita. Pinili kong magutom para lang may liwanag ka. Napahawak si June sa kanyang bibig. Pinipigilan ng hikbi, ngunit hindi niya kaya. Sa lahat ng gabing nag-aral siya, sa lahat ng sandaling muntik na siyang sumuko, hindi niya alam na may isang taong tahimik na nagsasakripisyo. Sa likod ng bawat ilaw, may gutom, may pagod, may pagmamahal. Anak, kung dumating ang araw na ikaw ay maging ilaw sa iba, huminto siya. Hindi niya agad mabasa ang kasunod. Dahil sa mga luha na tumatakip sa kanyang paningin, alalahanin mo na minsan, ikaw rin ang batang nasa dilim, tahimik, walang galaw, walang salita, kundi ang tunog ng kanyang paghinga at ang tahimik na pag-iyak. Unti-unti niyang ibinaba ang sulat at muling hinawakan ng lampara. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na ito basta bagay. Hindi na ito simpleng alaala. Ito ay saksi ng pagmamahal, ng sakripisyo, ng isang inang handang ibigay ang lahat kahit wala nang matira para sa kanya. Mahina niyang bulong. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang pinanggalingan. Ang bawat gabing akala niya ay nag-iisa siya. Hindi pala. May isang taong tahimik na gumagabay. Tahimik na nagbabantay. Tahimik na nagsisiguro na hindi mawawala ang kanyang liwanag. Unti-unti siyang tumayo. Hawak ang lampara at ang sulat. Lumapit siya sa bintana. Sa labas, may mga ilaw. Mas maliwanag, mas malakas. Ngunit sa loob ng kanyang kamay, may isang ilaw.
na hindi kayang tumbasan ng kahit ano dahil ito ay galing sa puso, sa sakripisyo, sa pagmamahal. Kinabukasan, nagkaroon ng isang pagtitipon, maraming tao, maraming empleyado, maraming batang tinulungan. Tahimik siyang tumayo sa harap. Hawak ang lumang lampara. Hindi ito enggrande, hindi ito bago, ngunit ito ang pinakamahalaga. Alam nyo, mahina niyang simula. Tahimik ang lahat. Dati, akala ko, mag-isa lang ako. Napatingin siya sa lampara at ngumiti. Pero mali pala ako. Unti-unting bumigat ang kanyang boses. Sa bawat ilaw na meron tayo, may taong nagsakripisyo. May ilang napaluha. Tahimik, nakikinig. At ang lampara na ito, itaas niya ito. Hindi lang ito ilaw. Isa itong paalala na kahit gaano kadilim, may taong handang maging liwanag para sa'yo. Tahimik ang paligid, ngunit puno ng damdamin. At sa sandaling iyon, hindi lang si June ang nagbago, kundi ang bawat pusong nakikinig. Dahil sa kwento ng isang batang minsang nag-aral sa dilim, ngunit natutong magbigay ng liwanag. Dahil sa pagmamahal ng isang inang tahimik na nagsakripisyo. At sa bawat gabing muling darating, sa bawat batang muling mangangarap, may isang liwanag na patuloy na sisindi, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa pagmamahal. At sa ilalim ng isang lumang lampara, nabuo ang isang kwento na hindi kailanman mamamatay. Magandang gabi.